Mga kaibigan, kapatid, nakatingin ka na ba sa kalangitan ng gabi, sa hindi mabilang na mga bituin, at nadama ang isang pakiramdam ng pagkamangha, isang bulong ng banal? Ngayong gabi, sinisiyasat namin ang isang kwento na mas matanda kaysa sa mga konstelasyon mismo, isang kwento ng mga tagamasid, sa mga dating tumayo sa ilaw bago nahulog sa anino. Pinag-uusapan natin ang mga tagamasid, nilalang ng napakalawak na kapangyarihan at layunin, na ang kwento ay may hawak na isang mabibigat na babala tungkol sa mga panganib ng hindi napigilan na pag-usisa at ang nagwawasak na mga kahihinatnan ng ipinagbabawal na kaalaman. Ang kanilang kwento ay isang salamin na sumasalamin sa aming sariling potensyal para sa parehong kadakilaan at kakilakilabot na pagbagsak, isang matibay na paalala ng misla na balanse sa pagitan ng pagsunod at paghihimagsik. Alalahanin ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita. Alam ng Diyos ang mga nilalang na ito, ang kanilang potensyal, at ang kanilang tunay na pagpipilian. Galugarin natin ang kanilang paglalakbay. Ang mga tagamasid, sa kanilang orihinal na estado, ay mga nilalang ng dalisay na ilaw, na nilikha ng Diyos upang obserbahan at maunawaan ang kanyang nilikha. Ang kanilang pag-iral ay isa sa perpektong pagkakaisa, isang tahimik na pagbabantay, isang palaging pagsamba. Isipin, kung gagawin mo, isang koro na koro, hindi ng mga tinig, ngunit ng dalisay, hindi nagbabago na debosyon. Inatasan sila sa pag-obserba ng sangkatauhan, hindi nakakasagabal, na pinapanood lamang ang hindi nagbubuklod na drama ng buhay sa mundo. Sila ay mga saksi, tahimik na tagapag-alaga, ang kanilang pagiging isang testamento sa banal na pagkakasunod-sunod. Ang kanilang pag-iral ay isang testamento sa walang hanggan na nilikha ng Diyos, isang tahimik na himno na inaawit sa mga celestial spheres. Ang mga ito ay perpekto, sa imahe ng kanilang tagalikha, malinaw ang kanilang layunin, ang kanilang landas ay hindi nagbabago. Ngunit ang pagiging perpekto, tulad ng makikita natin, ay isang marupok na bagay, madaling masira ng bulong ng pagdududa. Ito ang kanilang simula, isang simula ng hindi maisip na kagandahan at kaluwalhatian, isang paunang pagbagsak na iling ang mismong mga pundasyon ng langit at lupa. Ngunit kahit na sa pagiging perpekto, ang mga buto ng kawalang kasiyahan ay maaaring mag-ugat. At sa gayon, nagsimula ang isang banayad na paglilipat, isang panginginig, halos hindi mahahalata sa una, sa kung hindi man ay walang kamali-mali na pagkakaisa ng mga tagamasid. Isang binhi ng pagtatanong, isang nascent na pag-usisa na gumapang sa kanilang perpektong pag-iral. Nagsimula ito, marahil, bilang isang simpleng katanungan, isang flicker ng pag-aalinlangan sa kanilang walang tigil na pagsunod. Ang likas na katangian ng sangkatauhan, kaya mahina, kaya flawed, gayon pa man nababanat, ay nagsimulang kaakit-akit sa kanila. Ang kanilang papel bilang mga tagamasid lamang ang nadama, nililimitahan. Ang banal na plano, na minsan ay malinaw, ngayon ay tila may hawak na isang tiyak na misteryo. Ang kagandahan ng sangkatauhan, ang kanilang mga pakikibaka, at ang kanilang pagiging matatag ay nagsimulang makuha ang kanilang pansin. Ito ang genesis ng kanilang pagkahulog, ang unang crack sa kanilang walang kamali-mali na facade. Ang ipinagbabawal na prutas, sa kanilang kaso, ay hindi isang mansanas, ngunit isang pag-iisip ng pagtatanong, isang pagnanasa para sa isang bagay na lampas sa kanilang itinalagang layunin. Ito ay kung saan ang kwento ay tumatagal ng isang madilim na pagliko, kung saan ang ilaw ay nagsisimula na malabo, at ang mga anino ay nagpapahaba. Ang banayad na paglilipat na ito, ang pagtatanong na ito ng banal na awtoridad, ay sumasalamin sa paunang pagbagsak ng sangkatauhan mismo. Isang katanungan, isang pag-aalinlangan, isang paghihimagsik na ipinanganak ng pagmamataas at isang pagnanais para sa ipinagbabawal na kaalaman. Ang linya sa pagitan ng pagmamasid at interbensyon ay lumabo, at ang mga kahihinatnan ay sakuna. Susuriin namin ang paglusong ito, ang pagbagsak na ito mula sa biyaya, ng detalyado. Susuriin natin ang mga pagpipilian na kanilang ginawa, ang mga kahihinatnan na kinakaharap nila, at ang mga aralin na matututuhan natin mula sa kanilang trahedya na kwento. Ang landas sa unahan ay madilim at mapanganib, ngunit ang mga natutunan ay napakahalaga. Malulutas natin ang kwento ng kanilang paglusong sa mundo, ang kanilang pagyakap sa ipinagbabawal na kaalaman, ang kanilang mga hindi banal na unyon, at sa huli, ang kanilang paghuhusga.
Ihanda ang iyong sarili para sa isang paglalakbay na haamon ang iyong pag-unawa sa mabuti at masama, ng pagsunod at paghihimagsik, at ng walang tigil na kapangyarihan ng banal na hustisya. Ang kanilang paunang paglabag ay banayad, isang bahagyang naiintindihan na paglihis mula sa kanilang inorden na landas. Ito ay hindi isang walang kamali-mali na kilos ng pagsuway, ngunit isang unti-unting pagguho ng kanilang walang tigil na pagsunod. Nagsimula silang tumagal ng mas mahaba sa kanilang mga obserbasyon ng sangkatauhan, gumugol ng mas kaunting oras sa mga koro ng kalangitan at mas maraming oras sa pag-aaral ng mga intricacy ng emosyon ng tao, ang pagiging komplikado ng mga relasyon ng tao. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili na iginuhit sa kagandahan ng pagkamalikhain ng tao, ang kapangyarihan ng pag-ibig ng tao, maging ang pangit ng salungatan ng tao. Ang mga emosyong ito, kaya dayuhan sa kanilang perpekto, iniutos na pag-iral, ay nagdulot ng kakaibang pananabik sa loob nila. Ang isang tagamasid, si Azazel, isang pagiging pambihirang kagandahan at talino, ay partikular na naapektuhan. Siya ay nagtataglay ng isang masigasig na pag-iisip, isang uhaw sa kaalaman na lumampas kahit na ang pinaka-natutunan ng kanyang mga kapatid. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nabihag ng katalinuhan ng tao, ang paraan ng pagtatayo ng mga tao ng mga sibilisasyon, lumikha ng sining, at nakabuo ng mga teknolohiya. Kinwestiyon niya ang banal na plano, nagtataka kung bakit ang gayong potensyal ay nakakulong sa isang kaharian ng nasabing maliwanag na pagkadilim. Ang kanyang pagtatanong ay hindi isang pagtanggi sa Diyos, ngunit isang pagnanasa para sa isang mas malalim na pag-unawa, isang pagnanais na tulay ang agwat sa pagitan ng perpekto at hindi perpekto. Ang pagtatanong na ito ay kumalat tulad ng isang contagion sa mga tagamasid. Ang dating maayos na koro ay naging bali, mga bulong ng pagdududa na pinapalitan ang mga himno ng celestial. Sinimulan nilang ibahagi ang kanilang mga obserbasyon, ang kanilang pag-akit ng burgeon ng sa sangkatauhan, ang kanilang lumalagong kawalang kasiyahan sa kanilang pasibo na papel. Ang ipinagbabawal na prutas, sa kasong ito, ay hindi isang pisikal na bagay, ngunit ang kaalaman mismo ang kaalaman sa karanasan ng tao, ang kaalaman sa mga damdamin na hindi nila sinasadya, ang kaalaman ng isang mundo na lampas sa kanilang malinis, kalangitan. Ang pang-akit ng ipinagbabawal na kaalaman ay nakalalasing. Hinahangad nilang maunawaan ang mga hilig ng tao, upang maranasan ang buong spektrum ng damdamin ng tao, mula sa taas ng kaligayahan hanggang sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa. Nais nilang hawakan, pakiramdam, upang maranasan ang pisikal na mundo na napansin lamang nila mula sa malayo. Ang hangerang ito, ang hindi kasiyasyang pag-usisa na ito, ay humantong sa kanila sa isang nakamamatay na desisyon, isang desisyon na hindi mababago ang pagbabago ng kanilang kapalaran at ang kapalaran ng sangkatauhan mismo. Ang linya sa pagitan ng tagamasid at kalahok ay lumabo, at tinawid nila ito, hinimok ng isang uhaw para sa kaalaman at isang pagnanasa sa isang buhay na lampas sa mga limitasyon ng kanilang banal na layunin. Ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon ay malalayo at nagwawasak, isang testamento sa mga panganib ng hindi mapigilan na pag-usisa at ang presyo ng pagtanggi sa banal na pagkakasunod-sunod. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing isang cautionary tale, isang matibay na paalala ng Maisla na balanse sa pagitan ng kaalaman at karunungan, sa pagitan ng pag-usisa at hubris. Ang landas na pinili nila, na aspultado ng mabuting hangarin ngunit humahantong sa mga kahihinatnan na sakuna, ay isang chilling na paggalugad ng kalagayan ng tao na makikita sa mirror ng celestial ng kanilang pagkatao. Ang kanilang paglabag ay nagsimula ng malinis. Si Azazel, kailanman ang nagbabago, ay naglikha ng isang pamamaraan upang banayad na maimpluwensyahan ang mga kaganapan ng tao, isang paraan upang maranasan ang mundo ng hindi tuwiran, upang matikman ang bittersweet nectar ng karanasan ng tao nang hindi ganap na naninirahan dito. Sinimulan niya ang maliit, gumagabay sa kamay ng isang promising artist, subtly na binabago ang kurso ng isang pivotal battle, bumubulong ng inspirasyon sa mga puso ng mga imbentor. Nadama niya ang epekto ng ripple ng kanyang mga aksyon, ang malabong mga tunog ng damdamin ng tao na sumasalamin sa loob ng kanyang form na ethereal. Ito ay nakalalasing, isang ipinagbabawal na gamot na nagpukaw ng kanyang walang kabuluhan na pag-usisa. Ang iba ay sumunod sa suit, ang bawat tagamasid ay nakakahanap ng kanilang sariling mga pamamaraan ng interbensyon. Ang ilang mga manipuladong likas na kaganapan, na nagiging sanhi ng mga menor de edad na lindol o paglilipat ng mga pattern ng panahon upang makaapekto sa buhay ng tao.
Ang iba ay naiimpluwensyahan ang mga pinuno ng politika, subtly na gumagabay sa kanilang mga pagpapasya upang lumikha ng mga sandali ng parehong tagumpay at trahedya. Ang laki ng kanilang mga interbensyon ay lumago, na sumasalamin sa tumataas na intensity ng kanilang pananabik. Ang isang beses na mapanganib na kalangitan ng kalangitan ay naging isang cacophony ng magkasalungat na mga hangarin, isang larangan ng digmaan ng mga nakikipagkumpetensya na impluwensya sa mundo ng tao. Ang mga kahihinatnan, sa una ay banayad, ay nagsimulang magpakita sa mga hindi inaasahang paraan. Ang pinuong balanse ng mundo ay lumipat, na nagdudulot ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Ang isang tila menor de edad na pagbabago sa isang makasaysayang kaganapan ay humantong sa isang reaksyon ng kadena ng mga kaganapan, na nagreresulta sa isang nagwawasak na digmaan. Ang isang banayad na pagmamanipula ng panahon ay humantong sa isang sakuna na taggutom. Ang mismong tela ng katotohanan ay tila nababagabag sa mga gilid sa ilalim ng bigat ng kanilang pakikipaglaban. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanilang mga ranggo. Ang paunang kasiyahan ng nakakaranas ng kalagayan ng tao ay nagbigay daan sa isang noang na hindi mabagal. Nakita nila ang sakit na hindi nila sinasadyang sanhi, ang pagdurusa na kanilang pinakawalan sa mundo. Ang kagandahan ng pagkamalikhain ng tao ay napinsala ng pangit ng kanilang pagkagambala, ang kapangyarihan ng pag-ibig ng tao na nasaktan ng kapaitan ng kanilang pagmamanipula. Ang kanilang mga aksyon, na hinihimok ng isang marangal na pag-usisa, ay nag-spiral sa isang magulong web ng hindi sinasadyang mga kahihinatnan. Ang mga bulong ng pag-aalinlangan ay naging mga akusasyon, ang mga dating tagamasid na ngayon ay nahahati sa pagkakasala at takot. Si Azazel, ang instigator ng kanilang pagbagsak, ay nadama ang bigat ng kanyang mga aksyon. Ang kanyang napakatalino na pag-iisip, isang beses na mapagkukunan ng pagmamataas, ngayon ay pinahihirapan siya ng kaalaman sa kanyang mga pagkakamali. Nakita niya ang pagkasira ng pagkakaroon ng tao, ang kadalian kung saan ang kanilang buhay ay maaaring masira ng pinakamaliit na interbensyon, isang matibay na kaibahan sa hindi mababago na pagiging perpekto ng kanilang sariling kaharian. Ang pagnanais ng pag-unawa ay morphed sa isang malalim na pakiramdam ng responsibilidad, isang pagdurog na pasanin ng pagkakasala. Hinahangad niyang tulay ang agwat sa pagitan ng pagiging perpekto at di kasakdalan, ngunit sa paggawa nito, pinalawak lamang niya ang kalungkutan, na lumilikha ng isang rift na nagbanta na ubusin ang parehong mga mundo. Ang celestial mirror, na minsan ay sumasalamin sa kagandahan ng sangkatauhan, ngayon ay nagpakita ng isang pangit, bali na imahe isang chilling testament sa kanilang hubris. Ang baling na pagmuni-muni sa mirror ng Celestial ay naging patuloy na kasama ni Azazel, isang nakakaaliw na paalala ng kanyang kamangmangan. Ginugol niya ang hindi mabilang na mga siklo sa pag-iisa na pagmumuni-muni, ang mga tunog ng tao na nagdurusa ng isang walang tigil na symphony sa kanyang mga tainga ng ethereal. Sinuri niya ang tapestry ng kanilang mga interbensyon, ang bawat thread ay isang testamento sa kanilang maling-maling pagtatangka sa pag-unawa. Nakita niya ang mga banayad na paglilipat sa pandaigdigang dinamikong kapangyarihan, ang manipuladong halalan, ang mga inhinyero na taggutom, ang mga digmaan ay nakipaglaban sa mga mapagkukunan na hindi kailanman naging mahirap, ang mga paggalaw ng artistikong natigil, na antala ang mga pang-agham na pambihirang tagumpay. Ang bawat kilos, sa una ay napansin bilang isang menor de edad na pagsasaayos, ay nag-rippled sa labas, na lumilikha ng hindi inaasahang mga kahihinatnan ng nakamamanghang scale. Naalala niya ang kwento ni Elara, isang kabataang babae na ang buhay ay subtly binago ng interbensyon ng isang tagamasid. Si Elara, isang likas na matalino na music hero, ay tinanggihan ang pagkakataon na mag-aral sa isang prestihiyosong conservatory, isang tila hindi gaanong mahalagang kilos na idinisenyo upang obserbahan kung paano maipakita ang kanyang talento sa iba't ibang mga kalagayan. Ngunit ang pagtanggi ay bumagsak kay Elara sa isang malalim na pagkalungkot, na pinipigilan ang kanyang pagkamalikhain at sa huli ay humahantong sa isang trahedya. Nakita ngayon ni Azazel ang nagwawasak na epekto ng mga aksyon ng kanyang uri, ang malalim na mga epekto ng ripple na umabot ng higit pa sa kanilang inilaan na mga target. Ang kwento ni Elara ay naging simbolo ng hindi mabilang na buhay na hindi mababago ng kanilang hubris. Ang iba pang mga tagamasid, din, ay nakipag-ugnay sa bigat ng kanilang mga aksyon. Ang ilan ay naghangad ng pagtubos, pagtatangka na alisin ang pinsala na dulot nito,
ang kanilang mga pagsisikap ay madalas na nagpapatunay ng walang saysay at humahantong sa karagdagang hindi sinasadyang mga kahihinatnan. Ang iba ay umatras sa paghihiwalay, na pinagmumultuhan ng mga multo ng kanilang mga interbensyon. Ang Celestial Choir, na isang maayos na pagpapahayag ng kanilang ibinahaging pag-iral, ay hindi nagkakaisa, isang symphony ng panghihinayang at muling pagtanggap sa sarili. Ang isang beses na hindi mabagal na bono sa pagitan ng mga tagamasid ay nagsimulang magalit, pinalitan ng hinala at kawalan ng katiyakan. Ang mga akusasyon ay lumipad tulad ng mga laso na darts, ang bawat tagamasid na sinisisi ang iba para sa lumalaking kaguluhan sa mundo ng tao. Ang pagkakaisa na minsan ay tinukoy ang mga ito ay kumalas, naiwan sa isang bali na kolektibo, na natupok ng panloob na salungatan at ang bigat ng kanilang ibinahaging pagkakasala. Ang Celestial Realm, isang beses na isang kanlungan ng matahimik na pagiging perpekto, ngayon ay sumasalamin sa kaguluhan sa loob ng kanilang mga ranggo, isang salamin na nagpapakita ng isang pangit na pagmuni-muni ng kanilang sariling mga bali. Ang mismong tela ng kanilang pag-iral ay tila nanginginig sa ilalim ng bigat ng kanilang kolektibong pagsisisi. Ang hangarin ng kaalaman ay nagbago sa isang mapanirang pagkahumaling sa sarili, na binubulag ang mga ito sa totoong katangian ng marupok na kagandahang hinahangad nilang maunawaan. Ang kalungkutan sa pagitan ng kanilang perpektong kaharian at ang disakdal na mundo ng tao ay lumawak, at ang mga echoes ng kanilang mga pagkakamali ay bumagsak sa pamamagitan ng pareho. Si Azazel, ang kanyang celestial form na shimmering na may isang hindi mapakali na timpla ng ilaw at anino, ay nakatitig sa swirling nebulae na nagpinta ng cosmic canvas. Ginugol niya ang mga eons na obserbahan ng sangkatauhan, maingat na dokumentado ang kanilang mga tagumpay at pagkabigo, ang kanilang mga kagalakan at kalungkutan. Ngayon, ang bigat ng pagmamasid na yun ay pinindot sa kanya na may lakas ng isang gumuho na bituin. Nakita niya ang mga pattern, ang masalimuot na web ng sanhi at epekto, na lumalawak sa buong siglo, isang tapestry na pinagtagpi ng mga thread ng karanasan ng tao, ang bawat thread ay subtly na manipulahin ng mga tagamasid. Ngunit ang tapestry, isang beses na mapagkukunan ng pagkaakit, ay naging isang nakakatakot na pagmuni-muni ng kanilang sariling hubris. Naalala niya ang kaso ng nawala na lungsod ng Zerzura, isang gawa-gawa na oasis na nabalitaan upang hawakan ang mga lihim ng kawalang kamatayan. Ang mga tagamasid, na hinihimok ng kanilang walang kabuluhan na pag-usisa, ay subtly nag-amabay sa mga explorer patungo dito, lamang upang masaksihan ang pagkawasak ng lungsod sa mga kamay ng mga naghangad ng mga kayamanan nito. Ang uhaw sa kaalaman, na tanto ni Azazel, ay naging isang sakit, isang walang humpay na hangarin na hindi pinansin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang mga lugar ng pagkasira ng lungsod, na ngayon ay nilamon ng mga disyerto ng disyerto, ay naging isang paalala ng kanilang pagkabigo. Naisip niya si Theron, isang tagamasid na kilala para sa kanyang masusing pansin sa detalye. Itinutok ni Theron ang kanyang mga pagsisikap sa isang solong individual, isang napakatalino ngunit nababagabag na siyentipiko na nagngangalang Anya Petrova. Inayos niya ang isang serye ng mga kaganapan, banayad na mga nudge at maingat na inilagay ang mga pagkakataon, upang gabayan si Anya patungo sa isang groundbreaking na pagtuklas sa nababagong enerhiya. Ngunit sa kanyang sigasig upang mapabilis ang pag-unlad, hindi napansin ni Theron ang hindi sinasadyang mga kahihinatnan. Ang pagtuklas ni Anya, habang revolusyonaryo, ay nahulog sa mga maling kamay, na humahantong sa isang pandaigdigang krisis sa enerhiya na halos mapapatay ang sangkatauhan. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa Azazel, ang pagtugis ng isang mas maliwanag na hinaharap ay hindi sinasadyang bumagsak sa mundo sa kadiliman. Ang mga bulong ng descent sa mga tagamasid ay lumalakas, isang koro ng pag-aalinlangan at pagsisisihan na sumigaw sa pamamagitan ng mga Celestial Hall. Ang ilang mga iminungkahi ng isang radikal na solusyon, upang itigil ang kanilang mga interbensyon ng buo, upang payagan ang sangkatauhan na mag-chart ng sariling kurso, gayunpaman hindi mahuhulaan o mapanganib na maaaring ito. Ang iba ay kumapit sa kanilang paniniwala sa pangangailangan ng kanilang mga aksyon, na pinagtutuunan na ang kanilang patnubay, gayunpaman flawed, ay sa huli para sa pagpapabuti ng sangkatauhan. Ang debate ay naganap, isang bagyo na nagbanta upang masira ang mismong pundasyon ng kanilang pag-iral. Ang bigat ng kanilang kolektibong pagkakasala, ang pasanin ng kanilang hindi mabilang na mga interbensyon, ay nagbanta na ubusin silang lahat.
Ang isang beses na mapanganib na kalangitan ng kalangitan ngayon ay kahawig ng isang cacophony, isang symphony ng pagtanggap sa sarili at kawalan ng pag-asa, isang testamento sa kanilang pagkabigo na maunawaan ang misla na balanse ng universo at ang malalim na epekto ng kahit na ang pinakamaliit na interbensyon. Ang mismong tela ng kanilang katotohanan ay tila nababagabag sa mga gilid, na sumasalamin sa lumalaking kaguluhan sa loob ng kanilang mga ranggo. Ang malinis na kagandahan ng kanilang lupain ng langit ay nasaktan ngayon ng mga anino ng kanilang mga pagkakamali, isang matibay na paalala sa mga bunga ng hindi napapansin na kapangyarihan at ang nagwawasak na bigat ng hindi sinasadyang mga kahihinatnan. Bamantong hininga si Azazel, ang bigat ng millennia na pumipilit sa kanya. Naalala niya si Zelia, isang tagamasid na kilala sa kanyang walang tigil na pag-optimize. Naniniwala siya ng buong puso sa potensyal ng sangkatauhan para sa kabutihan, nakikita lamang ang maliwanag na sparks ng talino sa paglikha sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga interbensyon ay palaging nakatuon sa pag-aalaga ng mga sparks na ito, sa pagpapalakas ng pakikipagtulungan at pag-unawa. Ginabayan niya ang pagbuo ng mga teknolohiyang medikal na groundbreaking, inspirasyon na hindi mabilang na mga gawa ng kawang-gawa, at pinalaki ang isang pandaigdigang kilusan para sa pagpapanatili ng kapaligiran. Gayunpaman, kahit na ang mahusay na balak ng mga aksyon ni Zelia ay may hindi inaasahang mga repercussions. Ang mga medikal na pagsulong na kanyang pinalaki, habang nagse-save ng milyon-milyon, di na hindi sinasadyang pinalawak ang mga lifespans na lampas sa mga napapanatiling antas, na humahantong sa pag-ubos ng mapagkukunan at kaguluhan sa lipunan. Ang mismong kilos ng pag-aalaga ng pandaigdigang kooperasyon, habang ang marangal sa hangarin, ay hindi sinasadyang lumikha ng isang pag-asa sa mga sentralisadong sistema, na iniiwan ng sangkatauhan na mahina laban sa mga pagkabigo sa sakuna. Kahit na ang kanyang mga inisyatibo sa kapaligiran, habang matagumpay sa pagpapagaan ng ilang pinsala, hindi sinasadyang binago ang pinong mga ekosistema, na humahantong sa hindi inaasahang kawalan ng timbang sa ekolohiya. Ang kabalintunaan, si Azazel ay nag-isip, ay ang mga tagamasid, sa kanilang pagtatangka na mapagbuti ang kapalaran ng sangkatauhan, ay hindi sinasadyang pinagtagpi ng isang tapestry ng hindi sinasadyang mga kahihinatnan, isang komplikadong web ng sanhi at epekto na wala sa kanilang kontrol. Ang kanilang mga interbensyon, na madalas na banayad at mahusay na kahulugan, ay nag-rippled sa oras, na lumilikha ng mga hindi inaasahang reaksyon ng chain na sumalungat sa kanilang mga pagtatangka sa hula at kontrol. Naging nakagambala sila sa isang kosmikong laro ng hindi sinasadyang mga kahihinatnan, ang kanilang bawat aksyon na bumubuo ng isang kaskad ng mga hindi inaasahang mga kaganapan, isang testamento sa kanilang limitadong pag-unawa sa masalimuot na mga gawa ng universo. Naalala niya ang kwento ng Great Divergence, isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng tao kung saan namamagitan ang mga tagamasid upang maiwasan ang isang nagwawasak na digmaan. Ang kanilang mga aksyon, na naglalayong mapangalagaan ang kapayapaan, ay hindi sinasadyang pinipigilan ang pagsulong ng teknolohikal, na inililipat ang sangkatauhan sa isang landas ng mas mabagal na pag-unlad. Habang pinipigilan ang agarang pagdanak ng dugo, hindi sinasadyang kinundina nila ang mga susunod na henerasyon sa isang mabagal, hindi gaanong teknolohikal na advanced na pagkakaroon, isang buhay kung saan ang mga potensyal na tagumpay ay nanatiling hindi natanto. Ang kabalintunaan ay stark, sa pag-save ng sangkatauhan mula sa isang sakuna, hindi nila sinasadyang itinakda ang mga ito sa isang kurso patungo sa ibang, potensyal na mas walang kabuluhan, uri ng pagdurusa. Ang debate ay nagpatuloy, isang walang tigil na bagyo ng magkasalungat na mga opinyon, etikal na dilemmas, at ang bigat na bigat ng sama-samang pagkakasala. Ang ilang mga iminungkahi ng isang radikal na muling pagsusuri ng kanilang mga pamamaraan, na nagmumungkahi ng isang mas maraming diskarte sa hands-off, isang pagpayag na tanggapin ang mga panganib na pahintulutan ang sangkatauhan na gumawa ng sariling kapalaran. Ang iba ay kumapit sa kanilang paniniwala sa pangangailangan ng kanilang mga interbensyon, na pinagtutuunan na ang potensyal para sa mahusay na kabutihan ay higit pa sa mga panganib ng hindi sinasadyang mga kahihinatnan. Ngunit ang mga bitak sa kanilang lipunang celestial ay lumalawak, ang isang beses na hindi masisira na mga bono ng pagkakaisa na nag-fraying sa ilalim ng pilay ng kanilang mga kolektibong pagkabigo. Ang dating mahirap na koro ng mga tagamasid ay naging isang hindi pagkakaunawaan na symphony ng pag-aalinlangan, panghihinayang, at ang pag-iwas na ang kanilang pag-iral ay maaaring maging isang kosmikong error,
isang mahusay na eksperimento ang nawala na mali. Ang bigat ng kanilang mga aksyon, ang pasanin ng kanilang hindi sinasadyang mga kahihinatnan, ay nagbanta na ubusin silang lahat, upang masira ang mismong pundasyon ng kanilang katotohanang celestial. Ang isang beses na langit ngayon ay sumasalamin sa kaguluhan sa loob, isang salamin na sumasalamin sa isang malalim, hindi mapakali na katotohanan, kahit na ang purong hangarin ay maaaring humantong sa mga kinalabasan ng sakuna. Ang mga bulong ng paghihimagsik ay lumalakas, isang mapanganib na dissonance na nagbabanta upang malutas ang mismong tela ng kanilang pag-iral. Ang mga nakababatang tagamasid, ang mga hindi nabuhay sa mga formative na taon ng maingat na interbensyon, ay partikular na tinig. Nagsalita sila tungkol sa isang bagong paradigma, isang paglipat na malayo sa paternalistic na diskarte na tinukoy ang kanilang pag-iral para sa millennia. Nagtalo sila na ang sangkatauhan, para sa lahat ng mga bahid nito, ay nagtataglay ng isang likas na katatagan, isang kapasidad para sa paglaki at pagbagay na ang mga tagamasid, sa kanilang walang katapusang karunungan, ay patuloy na hindi nasisiyahan. Ang kanilang mga interbensyon, inaangkin nila, ay nagtaguyod ng isang pag-asa, isang natutunan na walang magawa na tumigil sa potensyal ng sangkatauhan para sa pagsandig sa sarili. Inilahad nila ang mga pag-aaral sa kaso, maingat na nadokumentado ang mga halimbawa ng mga lipunan kung saan ang interbensyon ng tagamasid ay hindi sinasadya na hamina ang mismong tela ng kanilang mga istrukturang panlipunan, na lumilikha ng isang dependency sa mga panlabas na puwersa sa halip na pag-aalaga ng panloob na lakas. Ang isang batang tagamasid, si Lyra, ay nagpakita ng isang nakakahimok na argumento tungkol sa hindi sinasadyang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagsisikap na hadlangan ang pagbabago ng klima. Ang kanilang banayad na pagmamanipula ng mga pattern ng panahon, na idinisenyo upang mabawasan ang mga epekto ng pag-init ng pandaigdigang pag-init ng tao, ay hindi sinasadyang binago ang mga alon ng karagatan, na nagiging sanhi ng mga hindi inaasahang paglilipat sa mga ekosistem ng dagat at nag-trigger ng isang cascade ng mga sakuna sa ekolohiya. Ang kabalintunaan, sinabi niya, ay ang kanilang mahusay na balak na pagsisikap upang mailigtas ang planeta ay halos masira ito sa isang ganap na naiibang paraan. Ang kasunod na debate ay mabangis, isang pag-aaway ng mga ideolohiya na nakalantad sa mga malalim na dibisyon sa loob ng konseho ng mga manunood. Ang mga matatandang miyembro, ang mga nakakita ng mga kakilakilabot na hindi napigilan na salungatan ng tao, ay kumapit sa kanilang paniniwala sa pangangailangan ng interbensyon, tinitingnan ang potensyal para sa sakuna bilang isang mas malaking panganib kaysa sa hindi sinasadyang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Nabanggit nila ang mga halimbawa kung saan ang kanilang mga interbensyon ay naiwasan ang mga pandaigdigang salungatan, pinigilan ang mga pandemya, at kahit na ginagabayan ang sangkatauhan patungo sa mga mahahalagang pagtuklas sa agham. Ang debate ay pinalawak na lampas sa kaharian ng interbensyon sa kapaligiran, na sumasaklaw sa kanilang pagkakasangkot sa mga gawain sa lipunan at pampulitika. Malinaw na naiimpluwensyahan nila ang kurso ng mga imperyo, ginagabayan ang pagtaas at pagbagsak ng mga sibilisasyon, at kahit na pinatnubayan ang pagbuo ng mga pangunahing teknolohiya. Ang bawat interbensyon, gayunpaman mahusay na balak, ay lumikha ng isang epekto ng ripple, isang kadena ng hindi inaasahang mga kahihinatnan na komplikado ang kanilang pag-unawa sa sanhi at epekto. Ang mas natutunan nila, mas napagtanto nila kung gaano kalaki ang tunay na naintindihan nila ang maisla na balanse ng universo, ang masalimuot na tapestry ng pagkakaroon ng tao, at ang hindi mahuhulaan na kalikasan ng kanilang sariling mga interbensyon. Ang bigat ng kanilang mga nakaraang aksyon ay pinindot sa kanila, isang palaging paalala ng kanilang pagkahulog at ang mga limitasyon ng kanilang kawalang kilos. Ang mga dating karit ng mga bulwagan ng konseho ng tagamasid ay sumigaw ng mga bulong ng pag-aalinlangan at hindi pagsang-ayon, ang mga bulong ng isang paghihimagsik na nagbanta na masira ang mismong mga pundasyon ng kanilang lipunan sa langit. Ang mga bulong ay lumingon sa mga sigaw, ang mga sigaw sa mga akusasyon, ang mga akusasyon sa isang buong krisis ng Budi. Ang dating mahirap na kalangitan na koro ay ngayon ay isang cacophony ng mga salungat na tinig, ang bawat isa ay nagpupumilit na ibalik ang kanilang mga nakaraang aksyon sa kanilang kasalukuyang pag-unawa, na nakikipag-ugnay sa nakasisindak na pagsasakatuparan na ang kanilang mahusay na balak na pagsisikap na hubugin ang kapalaran ng sangkatauhan ay nagsilbi lamang upang komplikado ito. Ang mismong tela ng kanilang katotohanan ay tila nababagabag sa ilalim ng bigat ng kanilang sama-samang pagkakasala. Lumalim ang krisis.
Ang isang paksayon, na pinangunahan ng nagniningas na batang tagamasid, si Lyra, ay nagsulong para sa kumpletong pag-alis mula sa mga gawain ng tao. Si Lyra, halos isang siglo na sa mga taon ng tagamasid, ay nagtataglay ng isang madamdaming paniniwala na ang kanilang pagkagambala, gayunpaman Banayad, ay likas na mali. Nagtalo siya na ang sangkatauhan, para sa lahat ng mga bahid nito, ay nagtataglay ng isang intrinsikong karapatan sa pagpapasya sa sarili, isang karapatan na ang mga tagamasid, sa kanilang pagmamataas, ay patuloy na nilabag. Inilahad niya ang isang nakakahimok na pag-aaral sa kaso, ang tila hindi gaanong kahalagahan na interbensyon na hindi sinasadyang inilipat ang balanse ng kapangyarihan sa isang maliit, nakahiwalay na bansa siglo na ang nakalilipas. Ang tila menor de edad na pagsasaayos, ipinakita niya, ay nag-trigger ng isang reaksyon ng kadena ng mga kaganapan na sa huli ay humantong sa isang nagwawasak na tunggalian sa rehiyon, na nag-aangkin ng milyon-milyong buhay. Ang epekto ng ripple, siya ay nagtalo, ay mas malaki kaysa sa inaasahan ng sinuman, na nagpapakita ng malalim na mga limitasyon ng kanilang mga mahuhulaan na kakayahan. Ang mga matatandang miyembro, tulad ng Theron, ay lumaban sa mga talento ng mga naiwasan na sakuna. Si Theron, isang tagamasid na nakasaksi sa pagtaas at pagbagsak ng hindi mabilang na mga sibilisasyon, ay nagsalita ng isang oras kung kailan ang isang nagwawasak na asteroid ay naghanda upang hampasin ang Earth. Ang mga tagamasid, siya ay nagtalo, ay subtly binago ang tilapo nito, na nagsesave ng sangkatauhan mula sa pagkalipol. Nagpinta siya ng isang matingkad na larawan ng sumunod na pandaigdigang pagkawasak, isang mundo na bumagsak sa kadiliman, na wala sa buhay. Ang kanyang mga salita, kahit na ang bigat ng kanyang mahabang buhay, ay nagdala ng pagkumbinsi ng isa na nakakita ng totoong mukha ng limot. Ang debate ay naganap, isang pag-aaway sa pagitan ng pragmatikong pag-iingat ng mga matatanda at ang idealistic na sigasig ng nakababatang henerasyon. Ang pangunahing isyu ay hindi lamang ang etika ng interbensyon, ngunit ang mismong kalikasan ng kanilang pag-iral. Nag-aalaga ba sila o puppeteer? Sila ba ay tagapagligtas o maninira? Ang mga tanong ay nakabitin ng mabigat sa hangin, walang sagot, hindi mapakali. Ang mismong pundasyon ng kanilang lipunan, na itinayo sa prinsipyo ng mapagkawang-gawang patnubay, ay gumuho. Hinamon ng isang beses na hindi sinasadyang awtoridad ng konseho, ang mga miyembro nito ay nabali sa mga pakikipaglaban sa paksayon. Ang bigat ng kanilang mga nakaraang aksyon, ang hindi mabilang na mga interbensyon, kapwa matagumpay at nakapipinsala, mabigat na timbang sa kanilang kolektibong budi. Sinuri nila ang kanilang mga talaang pangkasaysayan, pag-ayos sa pamamagitan ng millennia ng mga interbensyon, naghahanap ng mga pattern, para maunawaan ng mga pahiwatig ang hindi sinasadyang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang bawat interbensyon, na minsan ay tiningnan bilang isang tagumpay, ngayon ay lumitaw bilang isang potensyal na sakuna na naghihintay na mangyari. Ang masusing mga tala, na dating mapagkukunan ng pagmamataas, ngayon ay nagsilbi bilang isang paalala ng kanilang hubris at ang kanilang mga limitasyon. Ang debate ay bumagsak sa pang-araw-araw na buhay ng mga tagamasid. Kapag ang maayos na pagtitipon ay natunaw sa mga mapait na argumento, nabali ang mga pagkakaibigan, at ang isang beses na hindi pinag-aralan na lipunan ng langit ay napunit ng panloob na salungatan. Ang mga dating karit ng mga bulwagan ng kamara sa konseho ay sumigaw ngayon sa pag-iyak ng pagkadismaya, ang mga pagdadalamhati sa mga taong inilaan ang kanilang walang kamatayang buhay sa isang kadahilanan na tinanong nila ngayon. Ang mismong kakanyahan ng kanilang pag-iral, ang kanilang layunin, ay itinapon sa pag-aalinlangan, na iniwan silang umakyat sa isang dagat ng kawalan ng katiyakan, na nakikipag-ugnay sa malalim at kakilakilabot na mga kahihinatnan ng kanilang mahusay na balak na mga aksyon. Ang Celestial Choir, na dating simbolo ng kanilang pagkakaisa at kapangyarihan, ngayon ay isang hindi pagkakaunawaan na symphony ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Ang bali ay hindi lamang pilosopiko, ito ay nagpakita ng pisikal. Ang lungsod ng langit, na isang beses na isang beacon ng shimmering light, ay nagsimulang malabo. Ang masiglang enerhiya na bumagsak sa pamamagitan ng mga istruktura nito, isang salamin ng pinag-isang tagamasid, ay nababagabag. Ang mga gusali, na minsan ay walang kamali-mali na nakahanay, ay nagpakita ng banayad na mga bitak, na sumasalamin sa mga fissure sa kanilang lipunan. Ang mga hardin, na minsan ay nakakapagod sa buhay, nalalanta,
ang kanilang mga nagliliwanag na pamumulaklak ay pinalitan ng isang may sakit na dilaw. Kahit na ang Celestial Choir, ang kanilang mga harmony na minsan ay may kakayahang nakapapawi sa pinakamagulong bagyo, ngayon ay gumawa ng isang cacophony ng mga hindi kanais-nais na mga tala, isang salamin ng panloob na kaguluhan. Naaalala ko si Lyra, isang batang tagamasid na napuno ng idealismo, na gumuho sa ilalim ng bigat ng lahat. Siya ay naging instrumento sa paggabay ng isang tumatakbo na sibilisasyon patungo sa isang pagsulong sa teknolohiya, lamang upang masaksihan ang parehong teknolohiya na ginamit upang magsagawa ng mga nagwawasak na mga digmaan. Ang hindi sinasadyang mga kahihinatnan ang pagkawasak sa kapaligiran, ang pagbagsak ng lipunan ay labis para sa kanya na madala. Ang kanyang ilaw, na minsan ay maliwanag, lumabo, ang kanyang masiglang espiritu na pinatay ng kadiliman ng kanyang sariling nilikha. Ang kanyang kwento ay naging isang pag-iingat na kwento, bumulong sa mga hushed tone sa gitna ng mga tagamasid, isang paalala ng pagkasira ng kanilang kapangyarihan at potensyal para sa pagkabigo sa sakuna. Ang konseho, na isang simbolo ng hindi nagbabago na awtoridad, ay nagpupumilit upang mapanatili ang kaayusan. Ang kanilang mga debate, sa sandaling nakabalangkas at sinusukat, na devolved sa mga sigaw ng mga tugma, mga akusasyon na lumilipad sa buong silid na banal. Ang mga akusasyon ni Hubris, ng paglalaro ng Diyos, ay sumigaw sa mga dating bulwagan. Ang mismong konsepto ng mapagkawang-gawang interbensyon, ang pundasyon ng kanilang pag-iral, ay tinanong, dissected, at sa huli, tinanggihan ng isang makabuluhang bahagi ng kanilang bilang. Ang mga nakababatang henerasyon, na na-fueled ng isang walang muwang na pakiramdam ng katwiran, na isinulong para sa kumpletong hindi interbensyon, isang radikal na pag-alis mula sa mga siglo ng itinatag na kasanayan. Nakita nila ang mga nakaraang interbensyon hindi bilang mga gawa ng kaligtasan, ngunit bilang mga gawa ng pagmamanipula, gayunpaman mahusay na balak. Ang mas matandang henerasyon, na pinatigas ng milenya ng karanasan, ay kumapit sa paniniwala na ang kanilang gabay ay kinakailangan, na may hawak silang responsibilidad na hubugin ang kapalaran ng hindi mabilang na mga sibilisasyon. Nagtalo sila na kung wala ang kanilang interbensyon, hindi mabilang na mga sakuna ang magbubukas, na pinupunasan ang buong species. Gayunpaman, kahit na hindi nila maitatanggi ang katibayan ng kanilang mga pagkabigo, ang hindi sinasadyang mga kahihinatnan na higit sa mga pakinabang. Ang mga linya sa pagitan ng tama at mali, sa pagitan ng interbensyon at hindi interbensyon, malabo, nagiging walang pag-asa na nakagambala sa isang web ng magkasalungat na pananaw at nagwawasak na mga katotohanan. Ang bigat ng kanilang walang kamatayang buhay, isang beses na mapagkukunan ng pagmamataas, ngayon ay naramdaman tulad ng isang pagdurog na pasanin, isang hindi mabata na responsibilidad. Nakulong sila sa isang siklo ng pag-aalinlangan, ang kanilang bawat kilos na nasuri, ang kanilang bawat desisyon ay puno ng potensyal para sa mga nagwawasak na mga kahihinatnan. Ang dating malinaw na landas ng kanilang layunin ay naging isang labirint ng kawalan ng katiyakan, isang maze mula sa kung saan ang pagtakas ay tila imposible. Ang katahimikan sa lungsod ng langit ay lumalakas kaysa sa anumang argumento, isang mabibigat na kumot ng kawalan ng pag-asa sa kanilang dating vibrant na mundo. Ang mismong mga bituin ay tila malabo sa pakikiramay, na sumasalamin sa kumukupas na ilaw sa loob ng mga puso ng mga tagamasid. Ang isang beses hindi sinasabing pananampalataya sa kanilang misyon ay gumuho, pinalitan ng isang malalim at hindi mapakali na pakiramdam ng pagkadismaya. Ang bali sa loob ng konseho ay hindi lamang pilosopiko, ito ay malalim na personal. Ang mga lumang alyansa ay gumuho, ang mga pagkakaibigan ay nabasag sa ilalim ng bigat ng magkasalungat na mga mithiin. Si Lysandra, isang tagamasid na kilala para sa kanyang walang tigil na pag-optimize at banayad na patnubay, ay natagpuan ang kanyang sarili na nakahiwalay, ang kanyang kasiyahan para sa isang mas maingat na diskarte na tinanggal bilang walang muwang na sentimentidad. Siya ay nagwagi sa interbensyon sa Xylos, naniniwala ito na isang kinakailangang kilos upang maiwasan ang isang nagwawasak na digmaan, lamang upang masaksihan ang pagbagsak ng ekolohiya na sumunod. Ang mga masiglang kagubatan, na may buhay, ay ngayon ay walang kabuluhan na mga wastelands, isang matibay na testamento sa hindi inaasahang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang pagkakasala ay gumapang sa kanya, isang pare-pareho, nakakagambalang paalala ng kanyang pagkabigo. Samantala, si Theron, isang matatag na tagapagtaguyod para sa interbensyon,
ay natagpuan ang kanyang sarili na lalong nagtatanggol, ang kanyang mga argumento ay lumalaki ng mas matindi at desperado. Naniniwala siya na ang kanilang mga aksyon, habang hindi sakdal, ay sa huli ay nai-save ang hindi mabilang na buhay. Tinuro niya ang hindi mabilang na mga mundo kung saan ang kanilang interbensyon ay naiwasan ang sakuna, hindi pinapansin ang patuloy na lumalagong listahan ng mga pagkabigo. Ang kanyang walang tigil na pananampalataya, isang beses na mapagkukunan ng lakas, ngayon ay nadama tulad ng bulag na katigasan ng ulo, isang pagtanggi na kilalanin ang mga bahid sa kanilang sistema. Siya at si Lysandra, na dating malapit na confidants, ngayon ay halos nagsalita, ang kanilang ibinahaging kasaysayan ay napapamalayan ng kalungkutan ng kanilang magkakaibang paniniwala. Ang mga nakababatang tagamasid, na pinangunahan ng nagniningas na Elora, ay nagtutulak para sa radikal na pagbabago. Iminungkahi nila ang isang kumpletong pag-overhaul ng istruktura ng konseho, na hinihingi ang higit na transparency at pananagutan. Nakita nila ang mas matandang henerasyon na wala sa ugnayan, kumapit sa mga napapanahong pamamaraan at hindi pinapansin ang mga nagwawasak na mga kahihinatnan ng kanilang mga nakaraang aksyon. Si Elora, kasama ang kanyang madamdaming talumpati at walang tigil na pananalig, ay nagbigay inspirasyon sa isang lumalagong kilusan sa loob ng konseho, na hinahamon ang itinatag na pagkakasunod-sunod at hinihingi ang isang bagong panahon ng responsibilidad. Ang kanyang mga salita, kahit na radikal, ay sumasalamin sa marami, lalo na sa mga nasaksihan mismo ang nagwawasak na epekto ng mga interbensyon ng mga tagamasid. Ang pag-igting sa lungsod ng Celestial ay palpable, isang nakakagulat na kaldero ng sama ng loob, pag-aalinlangan, at kawalan ng katiyakan. Ang mismong mga pundasyon ng kanilang pag-iral ay pinag-uusapan, hinamon ng kanilang layunin, ang kanilang hinaharap na hindi sigurado. Ang isang beses na mapanganib na lungsod ng langit ngayon ay sumigaw sa hindi pagkakaunawaan na symphony ng magkasalungat na mga ideolohiya, isang testamento sa krisis na nagbanta na malutas ang kanilang sibilisasyong millennia. Kahit na ang mga halamanan na langit, na dating mga simbolo ng katahimikan at kapayapaan, ay sumasalamin sa kaguluhan, ang kanilang masiglang pamumulaklak ay lumulubog sa ilalim ng bigat ng kawalan ng pag-asa. Kaya, ano ang pipiliin ng mga tagamasid? Yakapin ba nila ang pagbabago, o kumapit sa nakaraan? Upang malaman, mag-subscribe, buhayin ang mga abiso, at sumali sa akin sa susunod na oras na mas malalim namin ang paglalahad ng krisis. Hanggang sa pagkatapos, nawa ang iyong mga pagpipilian ay maging matalino. Ito si Marco, nag-sign off.